Hello, good morning mga kasamo. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano ako mag-preserve ng mga itlog. Mag-preserve talaga ako dito kasi yung incubator ko medyo maliit lang ang capacity niya, 56 capacity lang po. At yung mga manok natin mangingitlog medyo marami at saka may pabo pa. At na-load na natin yung sa manok natin, yung sa samo na-load natin una. Kaso lang na-loaded na po siya ngayon. Ang gagawin natin, may mga itlog po doon sa pabo na medyo marami na. At ngayon, patuloy pa rin siya ng itlog. Kukunin natin yung ulan niyang itlog kasi medyo marami na talaga. At yun ang ipipreserve natin. Ang advantage talaga pag magpo-preserve kayo, umaabot siya ng 15 days bago nyo ipalimlim sa mga inahin o salang sa incubator. At yun ang gagawin natin ngayon. Kukuha tayo ng itlog doon sa ating pabo. Siguro ubusin natin lahat yun kasi nagpakain ako kanina. Doon sa baba marami namang itlog, medyo napakan at na medyo marumi kasi umuulan. At yun ang gagawin natin, kukuha tayo ng itlog doon. Let's go. Ngayon pupuntahan natin yung mga itlog. So, tambak na po sa paitlogan. Yan po yung mga pabo natin. Yung isa naglimlim. Yan po ang ating mga pabo. Siguro dalawang inahin na ng itlog dito. Kaya medyo marami na. Kukunin natin, ipipreserve po natin to. Ayan po yung mga laga na pang pabo, yung white ulan, marako. Okay. So natin, medyo marami. Ayan po. Ito talaga ang problema pag dalawa silang nag-itlog sa isang paitlogan. Pwede natin to. So bago lang to, pero napakalaki oh. Talaga po. Gawin natin, pag may inahin na maglimlim dito, lalagyan natin, ibabalik natin sa kanya itong mga itlog, pero hindi ito ganito karami. Yung iba mga dumalaga po yan. Yung isa na nandun sa ating manukan, doon ko nilagay na kulungan. Okay, ito pa. Mga kasamo, dito na tayo at ito po ang nangyari sa ating mga itlog oh. Napakarumi, kaya gagawin natin ito, punasan natin ang tila. May tila tayong nilagyan natin ng tubig, kaunting tubig, tapos punasan natin. Ito lang po ang pagpunas. Tapos nasa natin ang
dry na tila. Inuna natin yung mga bago. Ganito ang ginagawa ko pag ang incubator ko medyo ano na full na at may mga itlog pang hindi nasalang, i-ano ko muna, i-preserve ko muna. Mga malalaki yung itlog nila ngayon, oh. Yung pabo. Malaki. Maraming putik na dumikit sa kanilang itlog kasi umuulan. Basa kasi yung lupa. Medyo maputik na. Malaki. At ito po ang pinakamalaki, oh. 5 piraso na lang ang natira. Tapos na po tayong maglinis. Ito na po sila. Malinis na po. Ang gagawin natin, bibili po tayo ng newspaper o bond paper o newspaper or tissue. Pero sa akin, ito po ang ginagamit ko, bond paper. Hatiin natin to sa kalaki, tapos hatiin natin to sa dalawa sa ginting. Okay naman itong ginagawa ko kasi prove and tested na po ito sa akin. Kasi ito lang ginagawa ko pag wala na akong malagyan. Tapos yung inahin hindi pa naglimlim. Gagawin ko ay ito-preserve ko sa ref. Ito lang po ang gagawin natin. Kuha tayo ng isang itlog tapos itapat na dito sa kabila, oh. Tingnan mo. Ganito lang. Tapos i-roll natin. Tapos ating i-roll, i-twist natin dito yung dulong-dulo. Yan. I-twist natin. At ito na po yung sulta niya. At ilagay natin dito. Noon, itong mga hindi ko pa alam kung ganito pala ang gagawin. Marami pong itlog na ano sa akin na sisira. Yung iba, niluto ko na lang. So, sayang naman pag ganun. Ganyan lang. Gagawin natin. Okay itong ganito pag na-full na po yung incubator or kailangan mong mag-antay para dumami yung itlog mo. Ano mo na lang, ganitohin mo na lang pag magpipreserve kayo.
dami na po ang itlog ngayon sa ating pabo kasi 6 po silang nangingitlog. Tapos ang paitlogan nila 3 lang. Kasi nasira yung ibang paitlogan ko. Kaya sabay na silang nangitlog sa isang paitlogan. Kaya dapat ang itlog nito, pabo 15 or 16, naglimlim na sila. Pero ngayon hindi pa naglimlim, halos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, halos 21 pieces na po yung itlog na doon sa ating paitlogan at hindi pa rin sila naglimlim. So may tendency talaga na dalawa sila ang nangingitlog doon. Pag dalawa, marami ang madamage. Halos mga 1/4% lang po ang mapisa niya. Yung 3/4 masisira lahat. Kasi pag naglimlim na yung inahin, tapos yung isa hindi pa naglimlim, madidisturbo niya yung naglimlim pag nangingitlog na yung isa. Kaya ang gagawin natin, kukunan na lang natin, kinukuha na lang natin yung yung itlog para i-preserve na lang natin. Ay, 5 na lang yung piraso na lang natira. Ito lang muna ang magandang solusyon pag ang ating incubator ay maliit lang ang capacity. Gumagawa pa ako ng incubator na 112 capacity ang ginagawa ko. Hindi pa natapos. At kailangan ko talaga yung tapusin yung incubator na yon kasi yung mga inahin natin na samo, malapit na po silang mangitlog. May 6 na po tayong mga inahin na malapit na mangitlog. At kailangan na po natin talagang mag-upgrade tayo sa ating incubator. Ito po, tapos na. Kung makikita nyo, ganito po ang kanilang sura. Ganyan po. Ganito po ang kanilang sura. At katapos nito ay ilagay natin doon sa ref. So ilagay natin to sa ref. Ito na ang resulta niya. Yan. At kung maglagay tayo dito sa ref, hindi natin ilagay dito sa sa freezer dito. Huwag dito kasi masisira yung sinilya. Dito natin ilagay sa baba yung pang storage lang ng mga gulay. So ilagyan natin dito ng ng egg tray para yung itlog pag may tubig doon sa ilalim, ayan walang tubig. Pag malagyan ng tubig, hindi siya mabasa. Yan. Okay, simulan na natin. Kung maglagay tayo, ganito lang. Pwede rin naman natin i-ganyan lang. Sana lagay lang. Hindi natin
Dakay, hawa, dakay. Kaya sa mukha, no? Ganyan lang. Tsura, oh. Takpan. Ayan. Yan lang po. Yun lang po. Sana may natutunan kayo sa ating pag-share sa pag-preserve ng itlog. At kung bago ka lang sa aking channel, paki-like, share at hit the notification bell para sa sunod kong mga video, ma-update din kayo. Salamat!